Sa Maynila pa rin, patay po ang isang bata matapos makuryente sa gitna ng baha. Nakuryente ang bata nang kumapit sa isang poste matapos muntik matangay ng tubig baha. Saksi si Jay Taruk. Sa flower shop na ito ng kanyang tiyahin sa Dimasalang, Maynila, madalas sumistambay ang 8 taong gulang na si Raymart Blanco tuwing hapon. Sa gitna ng malakas at tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan kagabi, lumabas si Raymart sa flower shop para sana bumili sa isang tindahan. Inutusan niya po ng sigarilyo dahil humihingi po ng pera dahil wala naman po kami ibigay dahil wala pong benta, napakataso ng tubig. Hindi ho namin napansin, gumanon ho siya. Bakit napapaganon ho siya? Dito po siya dumaan sa gilid. Pero ng mga oras na iyon, hanggang tuhod na ang tubig sa Dimasalang Street. Papunta rito yung truck. Ayun, sa lakas, sa taas ng tubig, umalon niya yun, yung bata naglalakad, tangay siya ng alon, na-outbalance yung bata ngayon, natakapit mismo sa bakal na to. Naitakbo pa sa ospital si Raymart, pero binawian pa rin ito ng buhay. Hinala ng mga residente at mga kamag-anak ni Raymart, malaki ang kinalaman ng mga posting ito. Bandang buwan ng Hulyo lamang daw ikinabit ang mga poste, pero mahigit 10 na umano ang nakukuryente nito. Matapos ang aksidente, pansamantalang ipinasara muna ang supply ng kuryente sa mga poste. Ipina-inspeksyon na rin ng PNP sa Manila City Engineering Office ang mga poste. Ayusin nila, baka meron silang mga kuryente hindi nakabukas, hindi na ganong nalagyan ng tape. Kaya sabi namin, check. Consider na rin natin na napakalakas ng ulan at bumaha. At naputol yung linya. Ayan na, yan ako, pinagmulan yun. Kasi nga po, noon pa po yan. Noon pa po, nireport na daw po nila yan na may naka-expose na kuryente. Hindi ko lamang po malaman kung bakit hindi po nagawaan ng paraan kaagad. Di kalayon sa Dimasalang, sa may Dapitan Street, 3 estudyante rin ang nakuryente sa baha. Naitakbo lamang sa ospital ang 3 kaya naagapan. Jay Taruk, ang inyong saksi.